For today's video, mangungulikta nga tayo ng ating medium. Sa paghuhukay nga natin, may napansin tayo ditong kakaiba. Tila parang buhangin nga sa dagat. Yan nga mga idol, sinampalan nga natin ito. Napakalambot nga para siyang buhangin. Curious lang nga tayo, kaya alamin natin kung anong nasa loob nito. Mga nasa 1 minuto ang nakalipas. Ito na nga guys yung bumungad sa atin. Isang klase nga ito ng buhangin. Hindi nga lang natin sure kung anong klaseng buhangin to idol. Eh napatanong din tayo kung pwede kaya to sa ating mga bonsai material. At ang isa pa, paano kaya nagkaroon ng ganito dito. Ayan guys, kung papansinin natin, marami pa sa loob ng lupa. Sa punktong to, kumuha na nga tayo dito ng isang timba para nga kolektahin ang mga buhangin ito. Kasi sayang naman kung iiwan lang natin to dito, malay natin pwede to sa ating mga bonsai materials. Nakakapagtaka lang kasi malayo tayo sa ilog, andito nga tayo sa gitna ng bundok, paano kaya nagkaroon ng buhangin dito? Ito na nga mga idol yung nakolekta natin at ganito nga ang itsura ng buhangin ito. Ayan, sa tingin nyo idol, pwede kaya ito sa mga bonsai natin? Ayan, dito ipapakita ko sa inyo yung lalim nito. Ganito pa lang to kalalim mga idol. Meron pa rin to hanggang sa dulo. So subukan natin kunin tong lahat kung gaano ba siya kalalim o kadami. Sayang naman tong buhangin na to. Ayan o, napakaganda. Ayan, so tuloy pa rin natin yung pagkuha ng mga buhangin na to. So bali ganito nga siya kataas mga idol. Dito nga banda yung topsoil at black soil. So ito na yung brown soil tapos itong buhangin. Nakita nga natin itong buhangin na to nung nangungulikta nga tayo ng mga topsoil at black soil para sa ating mga halaman. Ginagamit nga natin itong mga topsoil na to para sa ating propagation, sa ating mga cuttings hanggang sa maging rooted na sila. Hinahaluan nga rin natin to ng mga compost, mga dried leaves hanggang sa nadiskubre natin itong buhangin na to. Kaya ngayon mga idol, tuloy pa rin natin yung pagkuha sa buhangin na to nang malaman natin kung gaano nga to karami. Sa oras na to, nakaisang timba na tayo dito ng buhangin. So chinek natin, meron pa tayong makukuha dito. Parang napakarami pa itong mga idol. Ayan o, napakaganda nga ng buhangin niya. At dahil nga nakaisang timba na tayo, tuloy-tuloy pa rin ang pagkuha natin ng makarami tayo ng buhangin. One day makalipas mga idol, napakarami nating nakuha. At dito nakita natin na may hangganan na yung buhangin. So malapit na nga siya sa lupa. At dito nga may isa pa akong napansin, itong guhit na to. Alam nyo naman siguro guys kung anong ibig sabihin nito. At dito mga idol, napansin ko habang palapit tayo ng palapit sa lupa, nakakatuon nga ng pansin yung mga kumikinang-kinang. Hindi lang kasi masyadong makita dito sa camera natin mga idol, pero kung papansinin nga natin, parang may maliliit na kulay ginto. Di pa natin sure kung talagang ginto ito mga idol, pero parang lang. Try pa rin natin kumuha ng sample para malaman natin kung ano yung totoo. Yan guys, so napakarami talaga. Lalo na nga itong malapit sa lupa. Para siyang mas malaki ng kaunti sa mga glitters na kulay ginto. Tara, ubusin muna natin lahat ng buhangin na to nang malaman natin. And guys, makalipas 2 oras, ubos na lahat ng buhangin dito. At ganito nga kaluwang ang butas nito na nahukay natin. Kung makikita nyo yung space na yan, lahat ng laman yan ay buhangin. Ayan, so papansinin nyo, talagang kinuskus pa natin yan mga idol para makuha nga natin lahat. Sa nakuha naman nating buhangin, ganito nga siya karami. Halos half load na nga ang karami nito mga idol. Lahat nga ng ito galing dyan sa butas na nahukay natin. Ayan, isang batyang ganito kalaki at 5 pirasong banyerang puno, 5 16 liters na timba at 2 kalahating sako. And idol, so ayan, sobrang nakakapagtaka nga lang, di ba? Kung river sand pa nga ito, maniwala ako baka nailagay lang to dito ng matagal na panahon. Pero napansin ko, malayo nga siya sa river sand. Mas malapit nga siya mga idol sa pumice, kung familiar kayo sa pumice. Ayan siya idol, oh. Kung ikukumpara ko, talaga mas malapit siya sa pumice. Siguro naman pwede natin itong gamitin sa ating mga materyales. Pero kung sakali man, bago natin ito gamitin sa ating materyales, aalamin muna natin idol yung nakita natin kanina na kuminang-kinang, di ba? So ngayon, ang gagawin muna natin is tatabunan muna natin ito ng lupa para hindi makadisgrasya. Bago natin ituloy sa ating buhangin.
So ayan guys, safe na yung ating butas. Naibalik na nga natin siya sa dati. Ngayon, oras na para tuklasin natin mga idol. Wala tayo ditong gamit at higit sa lahat, wala tayo ditong experience kung paano nga gumamit ng ganito. Ayan idol, susubukan pa rin natin kung kaya natin mapaghiwalay yung kumikinang-kinang sa buhangin. So ngayon lang nga tayo susubok ng ganito. Try lang natin gayahin yung mga napapanood natin sa social media. So ayan nga guys, hindi talaga natin alam. Siguro nga may technique dito sa paggaganito. Dito kung mapapansin nga natin, hindi nga natin napaghiwalay yung kuminang-kinang kanina sa mga buhangin. Pero may nakikita pa rin talaga ako ditong kulay ginto. Ayan, ang gagawin ko na lang dito mga idol, papatuyuin natin tong buhangin na to at subukan nating kumuha ng sample. Try nga natin ditong mamulot ng mga ilang piraso. Ayan, so mga ilang oras nga natin tong naibilad sa araw. So ito na siya, tuyong-tuyo na siya. Ito nga yung sample na hinugasan natin kanina mga idol. So kukuha tayo dito ng sample na hindi natin nahugasan. So ganito nga ang pagkakaiba nila. Next step naman natin, ayan, try naman natin kung kaya nating pulutin isa-isa yung mga kumikinang-kinang. Para naman may pakita ko sa inyo mga idol kung ginto nga ba ito. So naurasan nga rin tayo dito sa paghihiwalay itong kumikinang-kinang na to. So ito na nga siya mga idol. So sa mga expert dyan, ayan, kayo na nga yung humusga. Yun, so ito na nga siya mga idol. Ayan, so dito nga hindi pa rin ako umaasang legit na ginto to kasi para sang chips na maninipis mga idol. Mas maganda pa rin siguro kung may titingin na expert dito sa isang to. Ayan, baka meron diyang may kakayahan para i-check tong isang to. Paminsahe lang sa atin idol, papadalhan kita ng sample. Ganito naman siya mga idol ng malapitan. Ayan, nilagyan natin sa kamay natin. So ito nga yung mga iilan sa nakolekta natin sa buhangin na tuyo na nahugasan natin. So ano nga sa tingin nyo mga idol? So pa-comment naman kung legit nga ba ito o hindi. Para nang sa gayon, magamit naman natin yung buhangin sa mga materyales natin.